Yo mga kuys, kamusta kayong lahat? Welcome sa ating panibagong vlog. At for today's video, meron tayong i-feature na sapatos. Ito nga yun, ang Li-Ning Wade 808 version 3. Kaya kung nagbabalak kang bumili at gusto mong makita yung review nito kahit hindi on fit, panoorin mo tong video na to. By the way, ako nga pala si Kuis Gian. Sa mga napadaan lang dito sa aking channel, ganito yung mga ginagawa kong videos. Minsan pumupunta ako sa mga stores, nag-check ng mga prices, nag-check ng mga bago. At kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video, please consider liking this video. Pagkatapos mo panoodin, mag-subscribe ka na din para sa mga susunod. So bago natin ipakita sa inyo yung features and materials ng sapatos na to mga kuis, gusto ko lang ipaalala sa inyo yung itsura ng Li-Ning Wade 808 version 2 para hindi nyo makalimutan, no? Hindi ito yung ultra version, ito lang yung regular version or version 3. No, bago tayo pumunta sa materials niya, gusto ko munang i-shoutout yung ating mga kaibigan at tagapagsubaybay. Unang-una yung bumili ng pair na to sa Kuis Cake, Kuis Hugs Colin na taga Baguio City. Siyempre, shoutout na din natin si Kuis Rolidel na taga Quezon Province at si Kuis Rod na nanonood from Jeddah. So, i-check na natin yung materials at yung design ng sapatos na to. So, siyempre sa materials mga kuis, uumpisahan natin lagi sa ibabaw, diba? So, ito yung sapatos mga kuis. Ayan, tignan nyo muna yung kulay niya, yung design niya sa magkabilang gilid. So, sa taas mga kuis, dito sa part na to, mas softer version kumpara doon sa version 2, no? Mas parang cotton feeling pero may infuse siya ng mga plastic or yung mga layers ng plastic dyan. Lalong-lalo na dito sa makulay na eyelets niya, no? Or yung tinatawag din na lace guard mga kuis, no? Ayan. So, pagdating naman dito sa may tang, mas nagustuhan ko talaga yung materials ng tang ngayon compared sa dati kasi mas padded tong sapatos na to. Mas ramdam ko na mas protected yung paa ko pag medyo may pagka-padded yung sapatos eh. So dito sa part na yan, mesh material yung ginamit. Laces naman, nakikita nyo naman na round yung lace na ginamit mga kuis. At makikita nyo dito sa may tang, ayan, nandyan yung logo ng Way of Wade. And bukod doon, dito naman sa lateral part mga kuis, ay ang puting nakikita nyo is TPU or hard plastic. Dati makikita nyo dito sa side na to is yung signature ni Dwyane Wade. Ngayon nandito na siya. Okay, so dito na siya nilagay. Dito naman is W na magko-connect hanggang dito sa may bandang leather part. So ito, ang trabaho nito mga kuis is to avoid yung tinatawag na pag-roll ng ankle mo. So yun yung gamit niya. Bakit mayroong mga stabilizer dyan para sa lateral movements, no? Isa pa sa nagustuhan ko compared sa dating version or yung version 2 is dito sa heel collar niya mga kuis, no? Ayan, makikita nyo na mas makapal yung padding niya dyan. So, feeling ko, para sa akin na nakahawak ng version 2 at version 3, eh, mas ma-avoid natin yung heel slippage dito. Pagdating sa size, okay, sa mga nagtataka, or nag-iisip kung ano yung size na gagamitin nila. Sa version 3 na to, okay, kahit sa version 2, ang observation ko mga kuis is mag-true to size ka na lang ng US. Merong iba na malalapad ng paa, they go Euro sizing or nag-a-add sila ng 0.5. Pero dito sa sapatos na to, ako para sa akin, true to size, US size. Dito naman tayo sa heel cap mga kuis, no? Merong materials dyan na leather. Itong gray na to mga kuis. Leather, hard leather material yan, no? So, mas protected yung dito sa part na to. And then, itong TPU na yan, mga kuis, is extended hanggang dito. So, anong trabaho naman niya? Yung trabaho niya is to contain yung ditong part na to or yung heel part. And syempre, para i-cage niya yung sapatos from deformation. So, yun yung mga observation ko sa upper materials, no, or sa outside materials. Sa ilalim naman tayo, okay? So, ayan yung ilalim niya. May makikita kayong plastic dito kung saan nakalagay yung DW-808, which is Dwyane Wade-808. And then, sa ilalim, sa traction, mas masasabi kong mas matigas yung rubber na ginamit dito compared dun sa version 2, no? Galing nga parang naisip ko, yung softness ng materials niya mga kuis is kinuha doon sa version 2 Ultra. At yung ibang features mga kuis, kinuha din naman doon sa version 2 regular. So, let's find out naman mga kuis kung ano yung midsole, insole netong sapatos na to. So, para sa midsole, insole ng sapatos na to mga kuis, ganun pa rin, Cloud Foam Plus, but meron silang nilagay dito sa forefoot
na Boom Technology foam, which is the flagship foam ng Li-Ning ngayon na ginagamit sa Wade numbered shoes, sa Jimmy Butler, so sa mga flagship models nila. So imagine mo yung version 2 na regular version with ultra features nilagay talaga dito pagdating sa softness ng materials at syempre dito sa foam. Dito sa may bandang gitna, meron silang nilagay na matigas na TPU plastic para lang ma-avoid mo yung pag-yupe or yung torsion na tinatawag, no? Para sa paa mo yan, para hindi ka ma-injury. And then, lastly mga kuys na naaalala ko is, meron tayong in-unbox na serious player na ganito din yung feature niya, no? Tapos meron siyang extra different foam dito sa bandang forefoot. Naalala ko lang, pati yung nakita ko recently, yung Zion 3 na ilalabas, ganito din siya. Drop-in midsoles din siya at merong air zoom unit dito. So, nauuso na siya ulit. Ito siguro yung isa sa mga magandang lumabas na low top, low to the ground na sapatos. Most likely baka hindi pa ito mapansin agad-agad kasi nga white yung color tapos yung isa namang lumabas is gray. Pero sa China kasi mas madami silang option pagdating sa kulay. Pero imagine mo to, kung naglabas sila ng ganitong model tapos ang color is Bruce Lee, napakaganda ng colorway ng Bruce Lee. Kung natatandaan nyo yung Bruce Lee Ultra V2. So higit sa lahat na pinaka nagustuhan ko is yung shape niya talaga mga kuys, no? Maihahambing ko talaga to sa Kobe Mamba Rage models, no? Yung mga mid-tier level models ni Kobe. So, dun ko siya maihahambing. Pero pagdating sa feature, sobrang ganda nito. Sobrang gusto ko tong sapatos na to, pero hindi pa ako decided para bumili. And kung gusto nyo mag-inquire sa aking page, pwede din naman i-follow nyo lang at i-like nyo lang din ang Kuys Kicks. That's it mga kuys for today's unboxing and sneaker feature, no? Salamat sa panonood at pakikinig dito sa ating channel. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng video, please consider liking this video mga kuys para ma-recommend sa iba, and also subscribing to this channel para makita nyo yung mga susunod na i-feature nating sapatos, no? See you sa next vlog mga kuys. God bless at ingat kayo palagi. Ganda nito, sobra.